Maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang henerasyon natin ngayon ay naglaan ang Diyos maminamahal ng paraan para bigyan tayo ng last and second chance. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi. Sabi, maminamahal, nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa atin, mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan ng mga pamagitan din yon ay ginawa ang mga sanlibutan. Nung unang panahon, maminamahal, dispensation of law. Sabi, ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. Pinadala niya ang mga propeta para bigyan ng another chance ang tao na maligtas. Pagkatapos ng mga propeta, maminamahal, pinadala ng Diyos, ang mga propeta hindi tinanggap ng tao, pinagpapatay nila ang mga propeta. Si Isaias, nilagari nila, maminamahal, biniti nilang nakabitin yung dalawang paa, tapos nilagari nila sa gitna, sa pagitan ng kanyang hita, nilagari siya. Si Zacarias, sinunog ng buhay. Pinagpapatay nila ang mga propeta na pinadala ng Diyos para mga minamahal, iligtas sila, bigyan ng last and second chance. Pero pinatay nila. Kaya sabi rito, ngunit sa huling pagkakataon ay isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo po'y bigyan uli ng pagkakataon na maligtas. Ngayon, yan yung tinatawag na grace. Sabi, for by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. Itong pagkakataon tao na mala Panginoon, ito po yung huling pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin para tayo maligtas. Ito po yung tinutukoy po, the last and second chance. The last and second chance. Nabayubay siya sa krus para iligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Ang gagawin lang natin, manampalataya. Amen? Ngayon tayo po yung mga mananampalataya na maminamahal. Wala nang chance na ibibigay sa atin. Last and second chance na yung hawak natin ngayon. Kaya kung tayo po yung magpapatumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi na natin masisisi ang Diyos kung ang mga tao sa kapanahon natin ngayon o mga mananampalataya ay maiwan sa pagbabalik na mala Panginoon, mga minamahal, ay mapahamak sapagkat lahat na ng paraan ginagawa na ng Diyos. Ngayon, nandito na tayo sa last and second chance. Huling pagkakataon na ito. Last and second chance. Pag nagpalamig-lamig ka pa sa paglilingkod sa Diyos, sinabi po rito sa Mateo 24, talatang 40 hanggang 41, talo natin ng itaas natin ng 17 hanggang 22. Basahin po natin, maminamahal, maiiwang ka sa rapture pag hindi ka nagpakainit na maglingkod sa Diyos. Nagpapatumpik-tumpik ka. Sabi rito, Mateo 24, 40 hanggang 42, at itaas natin ng 17 hanggang 22. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 40 hanggang 42, at akyat po ng 17 hanggang 21. Kung magkagaysa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang Panginoon. 17 hanggang 22. Talan na 22. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Natapot sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw at sa Sabat man. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian nang gayon di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, datapot dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. Amen. Amen.
Maminamahal, pag tayo po'y nagpabaya pa, nagpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga paraan ginagawa na ng mahal na Panginoon, wala nang iba pang chance na ibibigay sa atin pagkatapos nito. Last and second chance na to. Kapag nagpatumpik-tumpik ka sa paglilingkod sa Diyos, nagpabaya ka, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May maiiwan ng mga mananampalataya. Sabi ng Mateo 24, talatang 40. Sabi, kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Kukunin yung mainit sa Diyos, iiwan yung mga malamig sa paglilingkod sa Diyos. Kukunin yung mga laging dumadalo, iiwan yung mga minsan lang dumalo. Yung once in a blue moon lang, pagbilog lang ang buwan. Sabi rito, dalawang babae ang nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Kaya pagkatapos na sinabi ng banal na kasulatan na may mga maiiwang mananampalataya, sabi, magkakaroon ng dakilang kapigatian na hindi pa naranasan mula nung nagkatao sa buong mundo. Hindi matitiis ng tao. Kasabi rito, meron siyang binigay, maminamahal, na ang ating mahal na Panginoon may binigay na paraan para hindi tayo, mga minamahal, mawala sa kalooban ng Diyos kung ikaw ay maiwan sa rapture. Sabi rito, ang nasa bubungan, huwag nang bumaba para maglabas ng bagay sa kanyang bahay. Pag nag-rapture, kung saan ka naroon, huwag ka nang bumalik sa bahay mo. Maraming mga Kristiyano ngayon, naiwan lang yung cellphone kahit nakasakay na. Bababa pa. Para po, may naiwan ako. Cellphone lang yun. Pag may naiwan na isang bagay, naiwan lang yung charger. Naku, wala akong charger. Pag nalubat ako, hindi ko na matext yung mga kaibigan ko. Kaya pati sa pagsamba, kasama yung cellphone. Hindi maiwan. Pag naiwan ka sa rapture, sabi rito, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba para maglabas ng bagay sa loob ng kanyang bahay. Huwag ka nang bumalik. Pag bumalik ka, huhulihin ka na ng mga nagtatatak ng 666. Pag karakada ka nag-rapture, maminamahal, mag-take over, segundo lang, in a twinkling of an eye, mag-take over ang Antichrist, magkaroon ng one world, one government, one religion. Wala ng freedom of religion. Wala na kayong mapapakinggang pangangaral na salita ng Diyos, maminamahal, sa mga churches. Yung binabaliwala mo ngayon, panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, nandun yung mga iba sa tindahan, kumakain. Panahon ng pagkain ng kaluluwa. Sa loob ng isang linggo, pinakakain mo ang iyong katawan. Hindi ka pa makontento. Pagdating ng pagkain ng salita ng Diyos, katawan pa rin ang pinapakain mo. Kaya nga, mataba ang katawan mo pero malnourished ang kaluluwa mo. Hindi ka makasama sa rapture, maminamahal. Pagsisisihan mo, pagdating ng araw, hanapin mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Amos 8, talatang 11 hanggang 12, hanapin mo ang salita ng Diyos. Pupunta ka sa iba't ibang simbahan, punta ka sa Methodist, pupunta ka sa Baptist, pupunta ka sa born again, iba't ibang mga fellowship, mga simbahan, pero hindi na ganitong Word of God ang mapapakinggan mo. Ang mapapakinggan mo doon ay ipinapangaral yung Antichrist. Maniwala kayo sa Antikristo, sasabihin ng mga nakatayo sa banal na pulpito o sa pulpito nila. Sasabihin nila, maniwala kayo sa Antikristo sapagkat siya ang tunay na magbibigay ng kasaganaan, magbibigay ng kapayapaan. Dahil sabi po ng Revelation chapter 13 verse 5, bibigyan siya ng kapamalaan sa loob ng 42 months. Ibig sabihin ng 42 months, 3.5 years mag-reign ng Antichrist. Pati simbahan. Magpapadala siya ng mga preacher, mga magagaling magsalita, pero hindi Word of God ang dala. Sabi ng Amos 8, 11, 12, magkakaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos. Hindi Biblia, hindi Word of God ang mapakinggan nyo. Mapakinggan nyo, itinataas si Antichrist. Puro magandang mga pangako, bibigyan kayo ng magandang buhay, bibigyan kayo ng kapayapaan, magiging kasama kayo sa lipunan, walang bersikulo kayong mapapakinggan, kahit sang simbahan kayo mapunta, hindi na salita ng Diyos ang mapapakinggan.
sa loob ng 3.5 years. At sa huling pagkakataon, bago maubos ang 3.5 years, pag hindi ka pa rin nagpatatak ng 666, hindi mo pa rin tinanggap yung tatak ng hayop, hahabulin ng mga nakakaalam ng salita ng Diyos, huhulihin sila. Kaya nga sabi ng Biblia, kayong mga nasa bubungan, wag na kayong maglabas ng bagay na nasa loob ng iyong bahay. Dahil pag naiwan mo cellphone mo, maano ka na, madidetect ka na. Dala-dala mo yung cellphone mo, kahit saan ka magtago, mga minamal, dahil sa mga tinatawag na microchip na nandoon sa ano natin, dahil sa SIM card, madetect ka, kahit saan ka magpunta, mahuhuli ka. Meron silang device na nilalagay sa cellphone para kahit saan ka magtago, kahit saan gubat ka magpunta, madidetect ka. Kaya nga, sabi, ang mga nasa bukid ay wag nang magbalik para kumuha ng kanyang balabal. Ibig sabihin, itakas mo na yung buhay mo. Ito, tip to sa mga may iwan sa rapture. Total, ayaw nating pakinggan yung paraan para tayo ma-rapture. Yun na lang tip ng mga may iwan sa rapture ang ibibigay natin. Sabi, ang nasa bukid, wag nang magbalik para kumuha ng balabal. Ibig sabihin, once na naiwan ka sa rapture, pumunta ka na sa mga gubat, sa mga bukid, doon sa mga liblib na lugar. Iwan mo kung anong meron kang gamit. May cellphone ka, kung anong meron ka na kayang madetect, maminamahal. Mahuhuli ka kapag dinala mo yan. Lahat ng mga bagay na nasa iyo na connected sa electronics, iwanan mo yan dahil madidetect ka, mahuhuli ka. Pag ikaw ay nahuli, pahihirapan ka. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, pupugutan ka ng ulo. Pupugutan ka ng ulo. Hindi basta pugot. Pahihirapan ka, ito-torture ka. Babalatan ka muna ng buhay. Hanggat hindi mo itinatatwa si Kristo, pahihirapan ka. Kaya mas gugustuhin mo pang mamatay pero hindi ka karakada papatayin. Talagang pahihirapan ka para magpatatakan ng 666. Pero pag nagpatatakan ng 666, sinabi na Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, pag nagpatatakan ng 666, sabi diyan, maminamahal, iinom ka ng kagalitan ng Diyos na walang halo, sabi ng Biblia. Pahihirapan ka araw at gabi, tormented day and night without rest. Silang mga nagsitanggap ng tatak ng halimaw, tatak ng hayop na 666, at lahat ng sumamba sa hayop. Kaya hindi basahin natin itong Revelation chapter 14 verse 9 up to 11 at Revelation 20 verse 4. Basahin natin yung mga talata. Dito po sa Revelation chapter 14 verse 9 up to 11. At ang ibang anghel at ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahirapan ng apoy at sopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay naipanlanglang magpakailanman, at sila walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sinong tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Dito sa Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. 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 Sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka nagpatatak ng 666, sabi rito sa Revelation chapter 14 verse 15, Revelation chapter 13 verse 14 up to 15, sabi, mga minamal, mangungusap ang mga ribulto, ang mga graven images, magsasalita. At ipapapatay niya ang mga taong hindi sumamba sa hayop. Hindi tumanggap ng tatak. Ipapapatay niya. At ang paraan ng kanyang pagpatay, sabi na Revelation 20 verse 4, pupugutan ng ulo. Pupugutan ka ng ulo.
Eh pag naiwan ka sa rapture, sabi ng Biblia, tumakbo ka na sa bukid, tumakbo ka na sa bundok. Buti na lang ang Olonga po, maraming bundok, maraming bukid. Marami tayong pwedeng takbuhan. Pero kahit maraming bukid dito, maraming tatakbuhan, mahirap talagang maiwan sa rapture. Huwag na tayong paiwan, mga minamahal. Dahil pag nahuli ka, sabi rito, mga minamahal, sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Sa aba. Ibig sabihin, pag ikaw ay may mga bata, hindi mo matitiis yan na hindi pa inumin ng gatas. Walang pagkain, kukunin yan, mga minamahal ng Antichrist. Kukunin lahat ng mga properties mo, lupa mo, pagkain mo, dadalang ka lang, rarasyonan ka lang, parang yung nangyari, mga minamahal, nung nagkaroon ng pandemya. Nawala ng trabaho ang mga tao, pinadadalan, binibigyan na lang tayo ng pera, ng ayuda, binibigyan na lang tayo ng, hinatira na lang tayo ng mga bigay sa bahay natin. Sa pagkakataong yan, mangyayari po yun. Pero hindi lahat bibigyan. Katulad ng ginawa ng DSWD, hindi lahat binigyan. Kahit ikaw na ang mahirap na tao, hindi ka rin bibigyan. Gaya ng ginagawa ng DSWD, hindi sila nagbibigay. Basta yung nakalista lang doon sa pangalan nila. Ganon din, hindi ka bibigyan kapag wala kang tatak na 666. Kasi hindi ka kabilang sa lipunan. Pero napakinggan po natin, pag tinanggap mo tatak ng 666, you are property of Satan. Wala nang pagkakataon, maminamahal, kahit sabihin mo, Panginoon, nagsisisi na po ako, ayoko na ng 666. Wala na. Sinanla mo na ang buhay mo, ang kaluluwa mo kay Satanas. Wala ka ng chance. Eh sabi sa aba ng mga nagdadalang tao sa araw na yon. Bakit? Kasi yung mga nagdadalang tao, 3.5 years mag-renew Antichrist, natural, 9 months lang yung sinapupunan mo. Manganganak ka sa panahon ng tataka ng 666. 9 months lang yung magdadalang tao ka eh. Oh. Kaya maaabutan mo yung baby mo, iyak ng iyak, walang gatas. Kaya dahil sa awa mo sa anak mo, magpapatata ka ng 666 para bigyan ka ng pambiling gatas. Bigyan ka mismo ng pagkain ng gatas. Kaya sabi po rito, mga minamahal, at sabi sa 21, sabi, sapagkat magkakaroon ng malaking kapigatian, nagsagayo hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Magkakaroon ng greatest tribulation. Ano yung greatest tribulation ito? Revelation 16, 1 up to 4. Italo natin maminamal ng 8 to 14 at talo ng 18 hanggang 21, ang mga tubig magiging dugo. Magkakaroon ng sugat ang mga tao. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata po ay 1 hanggang 4. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok na kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ay kalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamamatay. At ibinuhos ng 3 ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo. Dito po sa 8 hanggang 14. At ibinuhos ng 4 ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. At ibinuhos na 5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos na 6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. 13. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop
at sa bibig ng bulaang propita ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila yung mga espiritu, mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaruroonan nila ang mga hari sa buong salibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa Amen. 18 po. 18. Sa 18 hanggang 21. At magkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at magkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyayari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang nakakakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng pagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking granizo na kasilaki ng talinto ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. At namusong ang mga tao sa Diyos na sa salot na granizo sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Amen. 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 Napakahirap, maminamahal. Hindi mo gugustuhin na ikaw ay maiwan sa rapture. Pero ayaw mong maiwan sa rapture, pero ayaw mo namang magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Paano ka dadali ng Diyos na makasama sa rapture kung palamig-lamig ka? Bihin mo, panahon ng pagsamba, palakad-lakad lang tayo, pakain-kain lang yung iba dyan, huli supper na huli supper. Sinabi ng Biblia, maminamahal, magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyari mula na nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa. Sabi rito, mga minamahal, unang-unang magkakaroon ng sugat ang tao. Sugat na kala mo bangkay na, mukhang bangkay na, lasog-lasog na, kalahati na lang kinainan ng cancer yung kanilang katawan. Yung sugat, maminamal na epekto ng tinatawag po na radiation ng nuclear bomb. Ang nuclear bomb ng buong mundo, umaabot na po yan ng 12,500. Pag yan pumutok, hindi ka namatay, yung radiation lang yan kahit malayo ka. Ang isang nuclear bomb kayang gumunaw ng isang bansa. At kung medyo malayo yung bansa mo, tatangayin ng hangin yung radiation yan, yung pinakausok niya. Yun ang magiging epekto sa katawan ng tao. Unti-unti siya maaagnas. Katulad nung pumutok yung Taal Volcano, nagkaroon ng mga sakit yung mga tao, nagkaroon sila ng hika, nagkaroon sila ng mga galis, epekto ng volcanic eruption. Ito, yung pong tinatawag na epekto naman maminamahal ng mga nuclear bomb, magkakaroon ka ng sugat, maagnas ka, magkakakanser ka. Yun, magmumukha kang zombie. Kaya ang zombie sa Biblia, hindi yung patay na, inuud na, bumangon pa, hindi. Yung buhay ka pa, pero mukhang patay ka na. Sabi ng Revelation 9 verse 6, hahanapin mo ang kamatayan, tatakas sa'yo. Gusto mo nang mamatay, magpapatihulog ka sa bangin, hindi ka pa rin mamatay. Sa sugat na sa sugat, sakit, tapos wala kang mainom, ang tubig magiging dugo. Kaya, sabi, at ibinuhos ang ikalawang salot, sabi, natuyo ang mga tubig sa batis, pati tubig na naging dugo, natuyo. Nasanay ka nang uminom. Doon, sisip-sipin mo na yung leeg ng mga tao rito na unahan lang kayo. Ang hahabulin ng mga taong naagnas ang katawan dahil nagpatatak ng 666, yung mga Kristiyanong naiwan sa rapture. May daladalang straw. Sisip-sipin yung dugo ng mga Kristiyanong naiwan sa rapture. Tapos, magkakaroon ng matinding init. Sabi ng Biblia, mamumusong ang mga tao dahil sa matinding init. Eto nga, grabe ang init ngayon eh. Paano pa natin matatagalan yung init na sinasabi pa rito? Hindi pa to greatest tribulation, yung nararamdaman natin ngayon. Pero pagdating ng araw, mararamdaman natin talagang kumbaga nagbabanta na sa panahon natin, yung init na to, yan ay patunay na totoo yung sinasabi ng Biblia.
Yung malakas na lindol, yun ang patunay na maminamal nagbabantaan na kaya nga mayroong tinatawag na big one. Bakit meron tayong tinatawag na earthquake drill? Sa mga iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, mayroong earthquake drill. Kasi pati mga PBOX, naniniwala sila na talagang magkakaroon ng big one, malakas na lindol. Yan nakasulat sa Biblia. Magkakaroon ng tinatawag na World War III. Sabi, matutuyo ang ilog Euphrates para dumaan ang mga hari sa sikatan ng araw. Ang China, ang North Korea, lulusob sa Israel. Magkaroon ng tinatawag na World War III. Dadayain ng bulaang propeta ang mga hari sa buong mundo, uudyo kanyang magkaroon ng digmaan pandaigdig. Pag nagkaroon ng digmaan, maminamahal, hindi na sibat, hindi na pana, hindi na itak, nuclear bomb na, hindi na suguran ng tangke. Pindutan na lang ng nuclear bomb. Pipindutin ng North Korea ang kanyang nuclear bomb. Pipindutin ng Amerika ang kanyang nuclear bomb. Hindi man tamaan ng eksakto ang bansa natin, yung lang radiation yan, matindi. Unti-unti kang pahihirapan. Tapos sabi pa rito, maminamahal, magbabagsakan ang mga meteor, ang mga asteroids, ang mga malaking mga granisog mula sa langit, babagsakan ang mga tao, tunay-tunilada, babagsak sa mga tao, kaya nga ang mga tao'y magmamakaawa sa Diyos para maligtas. Amen? Kaya walang ibang paraan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 11 verse 4, sabi diyan, ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa panahon ng galit, ngunit ang makapagliligtas sa atin ay ang katwiran. Ang katwiran. Anong katwiran yan? Yung paglilikod natin ng matapat sa Diyos. Bagong mangyari yan yung greatest tribulation, kukunin tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng rapture. Bago nagkaroon ng pagkagunaw ng panahon ni Noah, mga minamahal, nagpagawa ang Diyos ng arka para iligtas si Noah at ang kanyang 7 anak, sapagkat ayon ng Diyos na mapahamak ang mga naniniwala sa Kanya. 7 lang ang naniniwala sa pangaral ni Noah, kaya 8 lang silang naligtas. Naglaan ang Diyos, maminamahal, ng arka para iligtas si Noah at ang kanyang buong sambayan. Nung panahon ng Sodom at Gomorrah, nagpadala ang Diyos ng anghel, 2 anghel, para iligtas ang mga mananampalataya. Sabi na nahapis sa kanilang buhay na makasalanan, maminang pinadala ng Diyos ang 2 anghel. Binitbit si Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Binitbit ng 2 anghel para bago magpaulan ng asupre tapoy sa Sodom at Gomorrah, naligtas ang sambayan ni Lot. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, ang church, ang makapagliligtas sa atin ay ang church. Ito po ang the modern ark of safety, ang church. Manatili ka sa church. Sabi, ang paglilingkod mo sa Diyos, yan po, maminamahal, ang makapagliligtas sa iyo. Ang kayamanan ay hindi pwedeng makapagligtas sa iyo, ngunit ang katwiran ang magliligtas sa iyo. Proverbs 11, ba't idagdag natin? 11 verse 4. Dito sa Proverbs chapter 11 verse 4, ang makayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. 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 Kaya tayo nagsisikap maglingkod sa Diyos, maminamahal. Ito na ang last and second chance. Wala nang nakalaan ang mahal na Panginoon. Pero kung pababayaan mo pa ang dakilang kaligtasan ito, sabi, wala nang maminamahal, wala nang hain na natitira pa sa atin. Wala nang pagkakataon. Hindi mo na pwedeng sisihin ang Diyos kung bakit ka naiwan sa rapture. Ang pinag-uusapan dito, maminamahal, yung langit at yung impyerno. Amen? Yung ang mga house and lot, nag-aaway-away yung mga magkakamag-anak, nagpapatayan sila dahil lang sa house and lot. Pero ang pinaglalaman natin dito yung langit. Dito sa mga huling talata, maminamahal, sa Revelation chapter 21 verse 1 up to 4, talo natin ng verse 7, at talo natin ng 16 hanggang 21, ito ang naghihintay sa ating gantimpala sa langit. Anong piliin mo? Yung greatest tribulation dito sa lupa, o ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit? Revelation 21 verse 1 up to 4,
At talo natin ng verse 7, talo ng 16 hanggang 21. Basahin po natin. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na mananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahandang gaya na isang babaeng masintahan, na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. 7, at ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Dito sa 16 hanggang 21. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya sa tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 100 at 4 na siko, o ayon sa sukat ng tao, sa pagkatibagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya na ay haspin. At ang bayan ng dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay mga pamuting sari-sari mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, at ang ikalawa ay sapiro, ay katlo ay kalsidonya, at ang ikaapat ay esmeralda, at ang ikalima ay sardunica, ay kaanim ay sardito, ay kapito ay krisolito, ay kawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ay kasampo ay crisopasyo, ay ikalabing-isa ay hasinto, at ang ikalabing-dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ng 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, ipagpalit mo yan. Titira ka sa mansyon, sabi, in my Father's house are many mansions. Ang kalsada, ginto. Ang pader, ang mga haligi ay mga mahalagang bato. Magkaroon ka lang ng ganitong isang tipak, bilyonaryo ka na dito sa lupa, pero doon, haligi lang ng mga tahanan mo. Mga mahalagang bato, mga rubies, mga esmeralda, crisopasyo, amatista. Hindi pamilyar sa atin kasi mamahaling bato yan. Magkaroon ka lang ng isang tipak niyan, bilyonaryo ka dito, pero doon, haligi lang ng bahay mo. Tapos ipagpalit mo sa mga bagay dito sa lupa. Amen? Kaya mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, sinabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 30 verse 9 and 10, sabi, piliin nyo sa araw na ito kung ano ang inyong pipiliin, ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa, ang kaligtasan o ang kapamakan. Kailangan habang nandito tayo sa lupa, mamili ka, hindi pwedeng tsaka na. Hindi pwede. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Work out your own salvation with fear and trembling. Ang kaligtasan ay individual at personal. Pag nag-rapture, kahit sumabit ka sa palda ng nanay mo na mainit naglilingkod sa Diyos, maiwan lang yung palda ng nanay mo, bigla siyang mawala, parang bula. Kahit mainit ang tatay mo, mainit maminamal ang nanay mo, ikaw palamig-lamig ka, kahit kumapit ka sa pantalon nila, hindi ka nila madadala. Kasi sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Kaya maraming magsisisi, laging nasa huli ang pagsisisi, maminamahal. Nung panahon nangangaral si Noah, 120 years nangaral. Sabi nila, hindi totoo yan, ang init-init, bakit uulan? Pero nung pumapatak na, hindi, sandali lang yan, titigil yan. Nung umabot na maminamagal leeg, hindi na biro to. Nung umabot na maminamalangang kanilang mga puno, nag-akyatan na sila sa puno, hindi na totoo na talaga pala to. Hanggang nagpunta sila sa kinaroroonan ni Noah, maminamal sa taluktok ng bundok, pero nakasarado na yung arka.
Ibig sabihin, may pagkakataon na isasara ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. Pero habang tayo po, maminamahal, ay binibigyan ng pagkakataon magpakainit tayo. Laging nasa uli ang pagsisisi. Walang mawawala kung tayo po ay magpapakainit, maminamahal. Kasi habang hindi pa dumarating ang malapanganon, mainit ka naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ang sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, sa unang Korinto 9:26, hindi ako katulad ng iba na sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin ng sumusuntok sa hangin, yung nag-aalatsamba, nagbabaka sakali. Malay mo, maligtas, malay mo, hindi. Nagbabaka sakali lang. Ibig sabihin, tiyakin mo na, total nasa katotohanan ka na. Tiyakin mo nang makasama tayo sa rapture. Everybody shout, praise the Lord! Huwag tayong magbakasakali, huwag tayong magdalawang isip. Tignan niyo si Apostol Pablo, bakit iniwan niya pagiging abogado, iniwan niya pagiging pariseyo, iniwan niya pagiging senador. Ang dami niyang sinakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikumpara mo sa kalagayan natin, sino ka ba ngayon? Ano ka ba ngayon? Si Apostol Pablo, senador yan nung panahon niya. Abogado siya nung panahon niya. Obispo siya sa simbahan ng kanyang judaism, reliyong judaism, pariseyo siya. Pero sabi niya, ang lahat ng pakinabang sa akin, inari kong kalugian para makamit ko si Kristo. Nagtutumulin ako sa dakilang gantimpalang naghihintay sa akin upang makamit ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo, hindi pa nga tayo abogado, nagpapalamig-labig na tayo. Hindi pa nga tayo mga profesional, binabaliwala natin paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, bihira ang nakakasumpong ng katotohanan. 4,200 religion throughout the world. Yung iba naghahanap pa kung alin ang tunay na religion tayo, nasumpungan na natin ang totoo. May mga signs and wonders and miracles, may patunay, maminamahal, na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Totoo ang ating church, totoo ang ating beloved pastor. Hindi na tayo maghanap, sila naghahanap pa. Ikaw, nasumpungan mo na, nagbabaliwala ka pa. Pero yung mga naghahanap pa, sila ngayon ang sincero. Tingnan niyo yung mga nagbabakasakali sa kaligtasan. Napakasincero nila, apat na araw yung simbahan nila, pagsamba nila. Disiplinado. Pag oras ng pangangaral, walang nagkakainan. Talagang walang nagkukwentuhan, walang umahawak ng cellphone. Pero hindi sila mapunta sa langit, disiplinado. Kasi mali yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Si Kristo, tao lang sa kanila, pero napakasincero nila. Tayo, nasa atin ang katotohanan, nasa tunay na gawain tayo ng Diyos, sigurado ang kaligtasan. Tayo ngayon na nagbabaliwala. Anong pagkakaiba natin sa mga ganun? Kaya nasa katotohanan na tayo, magpakainit na tayo, maminamal, huwag tayong magbakasakali, huwag tayong gaya ng sumusuntok sa hangin. Everybody say, praise the Lord! Tayo po tumayo, umawit po tayo, maminamahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.